So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron nga bang katotohanan ang sinasabi ng mga DDS vlogger na ia-appoint daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Trillanes bilang presidential advisor or special envoy? Kayo guys, sa tingin nyo may katotohanan ba ito or pawang paninira lamang para sirain ang administrasyon? Well guys, personally, syempre, pag narinig nyo yung balitang yan, unang-unang papasok sa isip ng mamamayang Pilipino. Saan mo nakita, Mima, yung balitang yan? So anyway, nakita ko tong balitang to dito sa retired generals na Marites, si General's Opinion. Nakita ko yung content na biglang umappear sa newsfeed ng YouTube ko. Hindi ko alam bakit umappear yan. Anyway, wala naman kasing basihan guys. Kumbaga ginawa niya lang na chismis itong content niya, which is mali. Pero anyway, kung totoo man ho guys, ang sinasabi niya kahit wala pa namang balitang nilalabas doon, wala kasi siyang nilalabas ng mga article. Kumbaga bunganga lang, ganyan kasi siya ka Marites eh. Imagine retired generals tapos Marites talaga, grabe. So anyway, diba, galit na galit siya kay Pangulong PBBM sa mga hindi ho nakakaalam kasi itong mga pulahan daw at mga dilawan nagkakampihan raw para ho pabagsakin ang mga Duterteñans. Well, in fact, ang totoo dyan, hindi ho nagkakampihan ang mga dilawan at mga pulahan. Sadya hong magkakaparehas lang ho sila ng ideology when it terms sa judicial system, sa West Philippine Sea, sa EDCA at hindi ho nagkakampihan ang mga dilawan at ang mga pulahan para sirain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi ang totoo dyan, si Digong mismo ang sumisira ng kanilang pangalan at sa political career ni Vice President Sara Duterte. Am I clear? So, linawin lang natin huwag kang masyadong basher dyan. Retired generals ka pero hindi kita matatawag na honorable person kasi yung pag-uugali mo ay hindi na sa tama. Anyway, nag-content siya, yan yung content niya. PBBM to appoint Trillanes Presidential Advisor, Special Envoy. So, kinontent niya yan and napanood ko naman, basically, wala namang pinakitang article na nagpapatunay na i-appoint ni PBBM itong si Trillanes. Pero okay, dito na tayo sa point na kung sakali guys, kaya ko naman to na content, what if lang naman, kung sakaling totoo na i-appoint ni Pangulong PBBM si Trillanes bilang isang presidential advisor at special envoy, kung sakali man, papayag ba kayo mga mamamayang Pilipino? Well, kung ako yung tatanungin, personally, yes. Papayag ako kasi, guys, imagine, basta dito lang sa usaping military, kasi 'di ba dating sundalo si Trillanes. Wala kang pakialam kung presidential advisor, special envoy ko or kung ano pa, basta ako related lang sa military. Kasi ito na nga ho, 'di ba, may pinapakalap ho na destabilization si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban dito kay Pangulong PBBM para mapatalsik ho sa pwesto. So, para sa akin, much better ho na i-appoint ni Pangulong PBBM itong si Trillanes kasi meron siyang mga kapit na mga sundalo na makakapagbigay ng info kay Pangulong PBBM ukol sa mga eksenang ganap na ginagawa ng mga retired generals dito sa ating administrasyon ngayon. Guys, lilinawin ko lang ha, hindi ako dilawan. Sadya lang talagang nagtutugma, naghuhulma ang paniniwala ng mga dilawan sa mga pulahan ngayon, especially when in terms sa justice system natin, sa EDCA at sa West Philippine Sea. Kasi hindi ko talaga din ine-expect guys na ang tinuturing nating kalaban noon, which is yung opposition, yung mga original na dilawan, sila pa pala ang magiging kakampi natin ngayon sa pakikipaglaban sa ating bayan. At itong mga tinuturing nating kakampi, hindi ko rin ine-expect guys na sila din yung magiging kalaban natin sa ngayon. Kasi 'di ba sabi ni Duterte, walang nagki-criticize sa government kayo, lahat kayo takot. Pues, ako yung magsisilbing new opposition. 'Di ba? Tapos, dahil yan sa confidential funds na hindi napagbigyan ng kanyang anak, naghimutok siya hanggang sa napunta na dito sa binubuong destabilization. So, okay, going dito na tayo, further topic tayo sa destabilization. Yung mga PNP, urat na din dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi pinapalabas niya na ang ibang PNP
at Armed Forces of the Philippines kasama ho sa binubuong destabilization plot laban dito kay Pangulong PBBM. Guys, coming from the horse's mouth, coming from Digong, ano yung sabi niya? 'Di ba? Bantayan nyo ang military pati mga pulis. Diyan ho naurat yung ibang kapulisan kay Digong kasi sinasabi niya, ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis, kayong nakikipagkutsabo dyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati ang pulis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay at pinatay nyo? Destabilization. Bakit? Ano? Why I urge the military? Anong pagtingin niyo sa mga military? Mga bobo. So guys, dito pa lang kasi sa part na pinagbabantaan na ho ni dating Pangulong, or I mean, nire-remind na tayo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi niya na mag-ingat daw tayo kasi meron daw mga AFP at PNP na kasabwat dito sa binubuong destabilization plot laban kay Pangulong PBBM. So it only means na meron ka talagang alam kasi pinag-iingat mo na eh. Hindi mo sasabihin yan kung wala kang alam. 'Di ba sa binubuong plot dito kay Pangulong PBBM. Kasi guys, personally kung hindi niya sinabihan na mag-ingat, kung hindi siya nagbubunga nga, 'di ba? It means wala siyang alam. Pero guys, bumoses siya na mag-ingat daw. So personally, I admit guys na mayroong kinalaman itong talaga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa binubuong destabilization plot ng ilang mga PNP at ng mga ilang AFP. Kasi ang tingin ni Digong, malaki ho ang utang na loob nitong mga AFP na to, nitong mga PNP na to sa kanya dahil siya ho ang nagpataas ng sweldo ng mga kasundaluhan. Well guys, personally, sasabihin ko sa inyo na siya yung nag-implement na taasan ng sweldo. Well, nakaletse-letse nga yan dyan guys sa national budget natin. Pero another content na lang yun. Okay, sabihin na lang natin na siya yung nagpataas ng sweldo ng AFP at ng mga sundalo. Pero guys, hindi niya naman pera yun. That is a public funds. That is a public money. And, di ba, he is a public servant. So, alangan naman, hindi niya pagsilbihan ng taong bayan. Public servant meant to serve the public. So, ano yung ine-expect mo sa amin? Diba? Kadigungan naman to. So, alam nyo guys sa akin, hindi kasi bagay na ikaw dati kang presidente tapos ini-urge mo yung mga dating mga kasapi mo na mga military or kasi 'di ba commander-in-chief ka. Malamang susunod yung mga militar sa iyo, wala kasi silang choice kahit maging pro-China sila before. So anyway, wala silang magagawa kundi sundin ka kasi ikaw yung commander-in-chief. Pero, di ba, pangit naman bilang isang dating presidente tapos ini-urge mo yung mga dating kagrupo mo na magkaroon ng destabilization plot, maghimutok sa gobyerno para patalsikin ho ang administrasyon ngayon. So, para sa akin guys, ginagawa yun ni Digong para sa political survival ng mga Dutertenians. Kasi, iisa na lang talaga yung kanilang pinto eh. Iisa na lang yung kanilang ginto, si Sara Duterte. Kaya ano man ang mangyari nila, lakad nila itong si VP Inday para ho mapalakas ang pangalan. Pero imbis na lumakas, bumantot lalo. So anyway, ito yung sabi ng ni Colonel Jean Fajardo. Sabi niya, on the part of the PNP, hindi tayo makikilahok sa anumang attempt na i-destabilize itong government. Bagamat sabi ko nga ang PNP ay nakahanda para i-defend ang security at sovereignty ng ating bansa. But this political issue, sana wag na masama pa yung PNP. Meron tayong mandato na i-enforce yung ating mga batas. But kagaya ng sinabi ko kanina po na as an institution, ang PNP po ay 100% behind this administration. Yan ho yung sumbat ni Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP. So, nauurat na nga sila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi pinipilit ni Digong na itong mga PNP ay kasabwat sa destabilization na binubuo laban dito kay Pangulong PBBM. So, 'di ba? Imagine, ang tanda mo na. Ang tanda mo na, Digong. Dapat sana nanahimik ka na lang, nagpapahinga ka na lang, nagpapalakas ka, ginagawa mo yung mga gusto mo, pero bakit nakikisali ka pa rin sa usaping politika? So it only means, guys, na ito, ginagapang na nila. Malayo pa nga yung election, di ba? Binabatikos niya na agad si Martin Romualdez. Ano yung sabi niya? Tatakbo kang presidente, hindi ka mananalo. Lalo na sa aking bayang Sinilangan, wala kang makukuhang boto. Yan yung sinabi niya dito.
sa interview na samantalang si Romualdez ang sabi niya malayo pa ang 2028 election, madami Pilipinong nagugutom, so mas uunahin kong gawin ang aking trabaho kaysa yung future election. So tingnan nyo guys, yung pag-iisip ni Kadigungan paatras na, parang pangalawang bumabalik ulit si Digong sa kanyang pangalawang pagkabata na eh, di ba? Anyway, yun lamang ho guys, it's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.